Mga siklistas, ako nga pala si Mr. Mel Aquino. Ako naman si Telly Buhay. Okay, kasama po natin ngayon from Yamaha Motor Philippines si Ma'am Jenny Beluso. Magandang gabi po sa inyo, ma'am. Magandang gabi. Ayan, ma'am, kanina po nagkaroon tayo ng XTC One Make Race at saka yung mga bata, yung mga PW50. Pati ron, sinamahan na rin natin ang media race. Kamusta naman, ma'am, yung event natin ngayon? Nakakaaliw. And we're happy na yung mga participants po, lalo na yung audience ay nag-enjoy po sa event na to. And through our XTC, PW, and syempre yung media participation. Ayan. Ma'am, nakikita po natin, Yamaha is very busy right now for the promoting the off-road motorcycles. The off-road are your roads, kumbaga. So, ano-ano ba yung mga events na ginagawa natin yun, this coming events? Baka pwede natin silang imbitahan. We're still going to promote our 3city and also off-road. And together yung mga bagong launch namin na motor tulad ng Miosol I-125, Sniper 150 NSC. Plus, yung aming big bike po. Ayan. Miss Jennifer, ang galing ng inyong event ngayon. Meron kayong pakarera para sa media. So, ang ganda ng event. So, anong mga plano regard sa mga off-roads? Kasi nakita namin puro XTC. Anong plano nyo para sa 0-250? Meron din kaming mga several events po together with XTC pero hindi lang siya extensive. On October 25, magkakaroon kami ng off-trail sa San Mateo. So, we're just inviting a select few customers. Continuous naman po yung ginagawa namin for XTC and Zero pero hindi lang siya extensive. You have the off-roads, you have the sports bikes. So very, very active ang Yamaha ngayon. At saka big bikes sa pag-promote ng motorsports dito sa Pilipinas. So once again, Ma'am Jenny, maraming salamat po sa inyo. Maybe you can invite them to your shops, to your showroom. We invite you also sa Waisong Flagship Shop. Sa Ortigas po ito, Pasig. Nandoon na po ngayon yung ating much awaited na big bike po. Ma'am Jenny, maraming salamat po. Thank you very much for giving the public a chance to ride the Yamaha on-road and off-road units. Yeah. Kasama natin ang 15-time National Rider of the Year, mga kaibigan, Mr. Glenn, The Rocket Aguilar. Magandang gabi, Mel, and to all the motocross fans and of course yung nagsusupport ng TV, nyo. And we're here in MMF for the Diamond Motocross Competition and happy to be a part of this race again. And it's a successful race. We have bands, we have car shows, and I'm thankful to the sponsor, Diamond Motors, for having this and supporting MMF, the family of Tamayo. And sana tuloy-tuloy na yung sponsorship nyo and para ang mga riders happy. Ayan. So, Sir Glenn, run through mo nga kami dun sa naging karera nyo kanina. We have race 1 and race 2, no? So, race 1, kamusta ang takbo natin? In race 1, of course, it's always my goal is to have a good start. And medyo okay, I'm in the top 3 on the first turn. But going to the second turn, I had it already. And from there, it's history already. Nag-maintain na lang ako. Ayan. So actually, race 1 and race 2 pareho nakuha ni Mr. Glenn Aguilar. So, Sir Glenn, I saw McLean Aguilar, yung pinakabata yung anak, no? Si McLean. Yeah, he's 16 years old and I raced with him dun sa pro class. I'm happy for him, and medyo hindi rin maganda kasi he's already second sa akin away from fourth, hinabo niya lahat. But he had stomach pain. Siguro maraming nainom na tubig. So sayang, bumagsak pa siya ng place, nakuha siya ng yung mahabol sa kanya. But it's okay, he's still young. Yeah. Right now, we're going to have a race this coming October 25. So maybe pwede natin sila imbitahan. Saan ba itong karera natin? Yeah, I'm inviting all motocross enthusiasts. We have a race this October 25 in Vermosa Motocross Park. It's an Ayala Lands. It's a facility like here at MMF. So maraming salamat po, sir. So our 15th-time National Rider of the Year, Glenn, The Rocket Aguilar. Yeah. Okay, so mga siklistas, kasama naman natin ngayon ang Princess of Motocross. Walang iba kundi si Pia Gabriel. Hi, Pia. Hello po. Pia, kamusta yung race 1 mo kanina? Medyo matindi yung laban nyo, ha? Okay naman po, kaya lang puyat po dahil from Evelsia po kami and gabi po kami bumiyahe kagabi po and may something po sa motor ko na matigas, so shock po siguro sa harap or sa likod po. Wow, pero at least nakita natin na talagang halos dikit kayo. Ang kalaban po ni Pia kanina is yung anak po ng multi-champion rider natin na si Joby Saulog, no? si Janelle. So, kamusta lagi yung karera nyo, lagi kayong dalawa ni Janelle yung naglalaban eh. So, minsan nananalo siya, minsan nananalo ka. So, itong race na to, medyo technical yung racetrack. Kamusta naman yung takbo mo? Nahirapan po ako sa racetrack kasi masanay po ako sa mud tracks na maraming nahihirapan.
And nahihirapan po ako sa truck dahil madulas siya, sobrang tuyo. At mainit po talaga sobra. Pero kinaya naman po. Ayan. So race 2, halos ganun din yung naging sistema pero naghahabol lang kayo nun. Nanggaling ka sa second, going to first place. Ano yung naging sekreto mo para medyo makaungos na ng konti? Yung pong pag-iba ng linya kasi pinag-aaralan ko din po nung first lap yung linya ni Ate Janelle and then nakuha ko po yung saan siya medyo mahina po. So, in-insidean ko na, pasok. Ayan. So, kamusta naman pagiging lady rider mo? Kasi nakita natin, ang motocross kasi puro panlalaki yan eh. So, medyo kakaiba na nagkaroon ng kategory yung mga babae. So, ano masasabi mo sa mga babae na gusto mag-motocross? Kung gusto niyo naman talaga, magagawa niyo naman hanggang kung mararating niyo yung nararating ko rin ngayon. Pero kung pinipilit lang kayo, wag na lang kasi baka maaksidente lang kayo. Ayan. So, kailangan lagi matulog ng maaga. Mga sa pagkain, ano yung mga idadayet natin sa kanila? Wala po akong diet eh. Walang diet. Ayan. So, mga kaibigan, the Princess of Motocross, ladies and gentlemen, Miss Pia Gabriel. Maraming salamat, Pia. Yee. Okay, mga ciclistas, kasama naman natin ang mga kids, juniors, and senior riders. Kasama natin si Benedict Morales, si Nathaniel Morales, magkapatid po sila, at saka ang ating international rider na tumatakbo na, si David Viterbo. Magandang lalaki kayo lahat. Alright, mga kayo. Kamusta yung karera natin, Benedict? Ayos naman po. Pangilan ka? Pangalawa po. Second place. Anong kategory? 50cc. Sa 50cc category. Ikaw, Nathaniel, anong karera sinalihan mo? 5065. 50cc. NPW. NPW. Pangilan ka sa PW? Second. Second din. Ikaw naman, David, kamusta yung karera mo? Anong kategory? Okay lang po yung karera ko. Tapos meron po akong category 65 po tsaka po 85. Kamusta yung 65 tsaka 85? Parehas po silang first. Ayun, so pareho first. So ikaw, David, madalas ka kumakarera sa ibang bansa. Kailan yung huling karera mo? Sa ibang bansa po. Nito pong nakaraan lang po, nung August po. Sa Malaysia po. Ako po yung nag-champion. Ayun, sino-sino yung mga kalaban natin doon? Puro Pilipinas lang ba? Or may taga Malaysia, Indonesia? May tiga Malaysia din po. Okay. Ikaw, ano ba ipapayo mo sa mga bata na gustong kumarera? Maging mabait. Kailangan maging mabait para ibili ni Daddy ng motorsiklo. Tama. Okay. So, ikaw, David, sa mga riders, mga batang ito, kunyari ito, mga kapatid mo na, anong mga gusto mong sabihin sa kanila, sa mga riders natin na gustong kumarera? Mapapayo ko lang po na mag-aral po silang mabuti at kailangan po nilang determination at motivation po. Ayan. Ano ang motivation na ginagawa ni tatay mo? Yung parang magiging successful po ako at magiging champion po. Ayan. So, there you have it, mga siklistas, mga kids riders, kids 50, 65, and 85 riders. So, hindi pa huli ha, yung mga anak nyo, baka pwede yung gusto nyo kumarera. Ito mga bata to, nagsimula ng early age. So, balik sa inyo mga siklistas. Yee!